We are going to continue our series on The Bible Explains, part 213. Today, we're going to continue our new mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled, Your Next Season is Coming, Part 10. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have brought us here. This is a beautiful day. This is a wonderful time to worship you and to receive your word. Thank you so much for these beautiful people who came here today. Thank you so much for the beautiful people who are joining us via online. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this. Even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. For in your house there is so much joy and rejoicing. We thank you that you have found us in your house today. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray, in the name that is above every name, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Today, we are going to talk about Samuel. Last week, we talked about Hannah, the mother of Samuel. Today, we're going to talk about the son of Hannah and Elkanah by the name Samuel. In Hebrew, Samuel is Shemuel. It's a combination of two words. Shama, meaning to hear. El, meaning God. When you put that together, God has heard or God hears. In the Hebrew context, whenever the word El, referring to God, is used, it is always in reference to what God does and not what we do to God. It is not to hear God, it is God hears. Kasi pag ginamit po ang pangalan ng Diyos, laging ang reference sa Hebrew ay kung anong ginagawa ng Diyos at hindi kung ano ang gagawin natin sa Diyos. Having said that, allow me to share with you today 3 things about what happens when grace finds you from the story of Samuel. Number 1, grace finds you without a voice. Natagpuan tayo ng biyaya ng Diyos, wala tayong sariling boses. That is figuratively, of course, and I will explain that even more as we progress in our discussion today. Samuel was in the temple because of the voice of his mother, Hannah. It was her choice, not Samuel's, so to speak. To better understand this, we need to go back to Hannah before Samuel was born. Discuss ko po to sa inyo last week, but we need to refresh our memory to do the connection. Kasi po si Samuel ay anak ni Hannah. 1 Samuel chapter 1, verse 10 and 11. In bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. Verse 11. And she made a vow, saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me, not forget your servant, but give her a son,
Look at the vow. Then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Yun ang kanyang panata at pangako. Hindi pa po naipapanganak si Samuel, ipinangako na ng nanay na kung siya'y bibigyan ng anak, ay ibibigay niya ito sa Panginoon. Hindi aahitan ang kanyang ulo, hindi gugupitan ang kanyang buhok, siya'y maglilingkod sa Panginoon habang siya'y nabubuhay. Samuel had no choice over his own career, not even have a choice to cut his own hair. His mother had already decided for him before he was born. Di man lang siya nabigyan ng pagkakataon. Baka gusto niyang maging engineer, baka gusto niyang maging accountant, baka gusto niyang maging doktor o lawyer. Di ba na siya nabigyan ng pagkakataon, baka gusto niyang maging businessman, o baka gusto niyang magpagupit ng buhok, ipinanata na ng kanyang nanay na kung siya'y ipapanganak, siya po ay maglilingkod sa templo habang siya'y nabubuhay. Now, we need to fast forward the story. Pagkalipas ng panahon, si Hannah ay nagdalang tao at ipinanganak si Samuel. At tinupad ng mag-asawa ang kanilang panata, dinala si Samuel doon sa templo upang doon na po siya tuluyang lumaki at maglingkod sa Panginoon. 1 Samuel chapter 1 verse 24. After he was weaned, referring to Samuel, she took the boy with her, young as he was, along with a 3-year-old bull, an ephah of flour, and a skin of wine, and brought him where? To the house of the Lord at Shiloh. Tinupad ni Hannah at ni Elkanah ang kanilang panata. Kaya nang ang bata po ay naawat na sa pag-inom ng gatas, ito'y nasa edad po sa pagitan ng 2, 3, at most 4 years old. Sa konteksto po ng mga Hudyo, naaawat ang bata sa pag-inom ng gatas, particularly breast milk, sa edad po ng hanggang 4 na taong gulang. Kaya si Samuel nang dinala sa templo ay nasa edad po na 2 to 3 minimum, at most 4 years old. Kaya sasandali lang na natili si Samuel sa bahay ng kanyang mga magulang. Katulad ng kanilang pangako, lalaki si Samuel sa templo, magiging bahay niya ang templo. Doon na po siya lalaki at maglilingkod sa Panginoon. Verse 25. When they had slaughtered the bull, they brought the boy to Eli. Si Eli po yung high priest. Priest Eli. And she said to him, Hannah was talking to priest Eli, "As surely as you live, my Lord, I am the woman who stood here beside you praying to the Lord." Natatandaan nyo po last week, diniscuss po natin. Si Hannah ay pumunta sa templo upang manalangin at napagkamalan po siya ni Priest Eli na lasing. Remember that story? Sabi niya, baka nakalimutan nyo po, ako yung babae na nananalangin sa templo kasabay ninyo. Hindi na lang niya binanggit, pero alam natin naman yung storya. Ako yung napagkamalan mong lasing. Ako'y nananalangin, nabigyan ako ng Panginoon ng anak. Ako ay iyong pinahayo, pinagpala, binigkas mo ang pagpapala ni Yahweh sa akin. At narito, binigyan ako ng Panginoon ng anak at tinupad ko ngayon ang aking pangako. Dinadala ko ang batang ito sa templo upang maglingkod sa Panginoon.
Verse 27. I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of him. Kaya ang pangalan niya ay Samuel. I asked this child. I asked this child from the Lord. Hiniling ko sa Panginoon ang bata na ito. Look at verse 28. So now, I give him to the Lord. For his whole life, he will be given over to the Lord. Tanong ko po sa inyo, kaninong pasya po ng bata ay maglilingkod sa templo? Kay Hana. It was not Samuel's choice. Beside, bata pa si Samuel para magpasya, hindi po ba? Ang nagpasya ay ang nanay. In fact, if you know the story very well, ang pasyang ito'y nabuo bago pa ipinanganak si Samuel. Ipinanata, ipinangako na po ng nanay na kung siya'y bibigyan ng anak, iaalay niya sa Panginoon at maglilingkod. Sa makatwid, pasya po ito ng nanay. Pasya po ito ni Hana para kay Samuel. Mababasa niyo po sa 1 Samuel chapter 2, verse 1 to 10, ang panalangin ni Hana matapos niyang ihatid ang kanyang anak sa templo. And it was a beautiful, beautiful prayer. We don't have enough time to fully discuss that today. I suggest that you read the prayer of Hannah doon po sa chapter 2, verse 1 to 10. Now, sa verse 11, 1 Samuel chapter 2, verse 11, then Elkanah went home to Ramah. Naihatid na po yung bata. Umuwi na po ang tatay doon sa bahay nila sa Ramah. But the boy, who was the boy? Samuel. But the boy ministered before the Lord under Eli the priest. Napansin nyo, wala pong boses si Samuel. Bago ipinanganak si Samuel, boses ng nanay. Nang ipinanganak si Samuel, boses ng nanay at ng tatay. At nang dinala na sa templo, boses ni Priest Eli. Napansin niyo po sa takbo ng kwento. Walang sariling boses itong si Samuel. Yan ay katulad ng buhay po natin. Nang natanggap po natin ang biyaya ng Diyos, wala din po tayong sariling boses. Figuratively, more importantly, spiritually. Dahil sa totoo lang, ang relihiyon na mayroon ka ay minana mo sa iyong magulang. Kaya kung ang nanay at tatay mo'y Katoliko, malamang sa malamang ikaw ay Katoliko. Kung ang nanay at tatay mo ay Protestante, ikaw ay Protestante. Kung ang nanay at tatay mo ay Muslim, ikaw ay Muslim. Sa makatwid, wala kang sariling boses. Hindi ikaw ang pumili ng sarili mong paniniwala. Kaya pinalaki ka sa ganyang paniniwala. Kaya kailangan pagdating ng wastong gulang at pag narinig mo na ang tinig ng mabuting balita, kailangan mong magpasya. You have to decide to stay in your religion or you change. That is your own voice. That is your own choice. I'll show you from the Word of God that it is generally true to all, but particularly true in the life of the Apostle Paul. Galatians chapter 1, verse 13 and 14. Look at the scripture. The Apostle Paul writes, "For you have heard my previous way of life in Judaism." What is Judaism? Religion of the Jews. The same as Catholicism, Protestantism, and the list is endless. Religion po ang Judaism.
For you have heard my previous way of life in Judaism. Bakit po siya lumaki sa paniniwala ng Judaismo? Dahil ang kanyang mga magulang ay kaanib ng Judaismo. Kaya po siya lumaki sa relihiyong ito. Ito na po ang kanyang naging paniniwala, relihiyon. Nag-aral po siya sa ganitong klase ng paniniwala. For you have heard my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. Sa kanyang paniniwala, yon pong Church of God na itinayo po ni Jesus at yung mga followers ni Jesus, ang mga ito ay kalaban ng kanilang relihiyon, kalaban ng kanilang paniniwala sa tunay na Diyos. Kaya ang ginawa niya, pinersecute niya intensely, not ordinarily, not passively, but actively, intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. Look at verse 14. I was advancing in Judaism. Twice minention po ang word na Judaism, yung kanyang religion. Beyond many Jews of my own age, and was extremely what? Zealous for the tradition of my fathers. Family religion. Namana lang po. Marami pong mga tao ang ganyan ang paniniwala. Ipinanganak akong Katoliko, mamamatay na lang akong Katoliko. Pinanganak akong Protestante, mamamatay na lang kaming Protestante. Kaya nga mayroon pa nga nagsasabi na kung saan ako nadapa, doon na lang akong hihiga. Parang wala nang chance ang magbago. Kanino po bang boses yon? Boses yon ng mga magulang mo, na mga ninuno ninyo. Kaya nga galit na galit sila pag nagpapalit ka ng relihiyon. Meron pa nga ay ikinakatwa, ang iba po ay itinatakwil sa pamilya at lahi dahil nagpalit ng relihiyon. Ang relihiyon po ay desisyon ng mga taong nauna sa iyo. Sila ang nagpasya at pumili na ano ang transition na naganap kay Apostle Paul. Keep on reading. Verse 15. But, see, meron pong transition from one season to another season. But, when God, who set me apart from birth, called me, and tell me how, called me by His grace. Ang game changer po ay ang grace ni God. Called me by His grace, was pleased to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles. Ano po ang naging transition? The grace of God. Kaya pag pumapasok ang grace ni God sa buhay ng tao, nagkakaroon ng transition. Dahil ang grace ay hindi religion. Ang grace po is a person. The person of the Lord Jesus Christ. He is the fullness of grace. Hindi po siya relihiyon. Si Jesus ay hindi relihiyon. Si Jesus ang biyaya ng Diyos na kapag nagkaroon ng pagkakataon, marinig mo ang mensahe ng biyaya tungkol kay Jesus. Tungkol sa kung sino siya at anong kanyang ginawa at anong kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, everything changes. Doon nagbabago ang lahat. Pero ilagay sa isip, natagpuan tayo ng biyaya, walang sariling boses. Pero nang dumating ang biyaya, nagkaroon ka na ng sariling pagpapasya. Sapagkat kailangan mong pumili, relihiyon o biyaya. It's a matter of choice. You are a pre-moral agent, and you have to come to the point of your life that you choose. You have your own voice. Nasa wastong gulang ka na, nakakapag-isip ka na,
Narinig mo na, ngayon magpasya ka. Mananatili ka pa ba sa ilalim ng kautusan o pipiliin mo ang biyaya ng Diyos? Mananatili ka pa ba sa nakagisnan mong relihiyon o sa biyaya ng Diyos na hindi naman relihiyon? Number 1, grace finds you without a voice. Number 2, grace calls you to hear God's voice. Tinatawag tayo ng biyaya ng Diyos para marinig ang tinig ng Diyos. Ang sabi ng mga scholar, si Samuel ay 12 taong gulang nang marinig niya ang tinig ng Diyos. All his life, bago 12 years old, ang narinig lang niya ay ang tinig ng nanay niya, ng tatay niya, at ni Priest Eli sa loob ng templo. Hindi pa niya narinig ang tinig ng Panginoon. 12 years old. Ang 12 years old po ay ang final stage ng childhood in the context of the Jewish belief. Pagsampa ng 13 years old, hindi na po sila bata. That is the stage of manhood. Inulit ko po, it is in the context of the Jewish culture. Ibang-iba po yan sa iba't ibang kultura. Sa kultura po ng Amerika o ng Canada, Western culture, edad na 18 taong gulang ay nagkakaroon na po ng manhood. Kaya you have to be on your own by the age of 18. Sa kultura ng mga Hudyo, 13 years old, you're no longer a boy. You are a man. Ang tawag na sa'yo, mama. 13 years old. Parang ibang-iba sa Pilipinas, Dito, 30 years old na, bata pa. Ha? Di ba? Parang malayo ang kultura, Pero kailangan natin kasing basahin ang Biblia sa kulturang umiiral nung panahong iyon. Hindi sa panahon nating bumabasa. Kaya si Samuel ay 12 years old nang siya'y kausapin ng Panginoon at nang marinig niya ang tinig ng Panginoon. Now remember, grace calls you to hear God's voice. Now let's go inside the story of Samuel. 1 Samuel chapter 3 verse 1 following verses. Medyo babasa muna tayo, para makita nyo ang takbo at daloy ng istorya. Dahil marahil ang iba sa inyo, alam ang istorya. Pero ang iba po sa inyo na hindi naman palabasan ng Biblia, probably you do not know the story. Ano ba yung kwento ni Samuel? Baka ang kilala niyong Samuel ay si Samuel Bilibid. Hindi ho yung Samuel ng Biblia. So just, we'll read. So allow me to help you para magkaroon tayo ng context. Alam natin yung daloy ng istorya. Tapos may apply natin sa buhay natin sa panahon ngayon. 1 Samuel chapter 3 verse 1 following verses. The boy, Samuel. Ang tawag sa kanya, boy. Kasi po 12 years old pa lang. The boy, Samuel, ministered before the Lord under Eli. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. Ganyan talaga ang mga matatanda. Lumalabo ang mata at saka may mga paboritong upuan. Doon nila gusto umupo. Magagalit yan pag kinuha mo yung upuan niya. Kaya doon lang siya umupo at doon siya humihiga. Kasi nga ho, nagkakaedad na. Ayaw nang masyadong nagkikikilos. Kaya itong si Tandang Eli ay doon na lang sa usual place. Nandun na siya, nakahiga. Verse 3. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel
was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. Verse 4. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." Now, hindi niya alam kung sino ang tumawag sa kanya. But the story tells us the Lord called Samuel. Kaya ang ginawa niya sa verse 5, and he ran to Eli and said, "Here I am. You called me." But Eli said, "I did not call. Go back and lie down." So he went and lay down. So, listo ang bata. Narinig niyang may tumawag, tayo siya agad, takbo siya kay Priest Eli at sabi, "Nandito po ako." Ang sabi ni Priest Eli, "Hindi kita tinatawag. Bumalik ka na sa iyong higaan." Verse 6. Again, the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me." "My son," Eli said, "I did not call. Go back and lie down." The second time. Now, verse 7. Now Samuel, this is the key verse. Now Samuel did not yet know the Lord. Have you noticed something there? He was there in the temple for so many years. Kung dinala po siya ron ng 2 years old, 10 years na siya doon. Kung dinala po siya doon ng 7 years, let me rephrase that, kung dinala po siya ron ng 3 years old, dinala po siya ng 4 years old, many years na po siya doon. Sa mga tweet, ginagawa lang niya ang mga ginagawa sa templo dahil po yun ay routine. Naintindihan niyo po? Wala siyang personal relationship sa Diyos. He did not know the Lord. He was just there because his mother brought him there, right? You know the story. Hindi po siya kusang pumunta roon na gusto ko maglingkod sa Panginoon. Pasya po yun ng kanyang mga magulang. At nandun po siya, maraming pinagagawa sa templo, takbo rito, takbo ron, takbo rito, takbo ron. But the Bible tells us that now Samuel did not yet know the Lord. Listen, the word of the Lord had not yet been revealed to him. Ang alam lang po ni Samuel ay ang boses ng kanyang pinuno. Ang kanyang tatay-tatayan na si Priest Eli. Kaya yun lang ang narinig niya. Kaya nung may tumawag, akala niya ang tumatawag ay si Tatay Eli. Kaya bangon ang listong bata. Sabi niya, "Tinatawag po ninyo ako, nandito po ako." Ang sabi po ni Priest Eli, "Hindi kita tinatawag. Bumalik ka na sa iyong higaan." Verse 8. The Lord called Samuel a third time. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me." For the third time. Then Eli realized that the Lord was calling the boy. Verse 9. So Eli told Samuel, "Go and lie down. And if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" I want to say that again. Ang sabi po ni Priest Eli, bumalik ka na sa higaan mo, at kapag tumawag uli, sabihin mo, "Magsalita po kayo, Panginoon. Ang inyong alipin ay nakikinig. Speak, Lord, for your servant is listening." So Samuel went and lay down in his place. Verse 10. Then the Lord came and stood there, calling as the other times, "Samuel, Samuel." Then Samuel said, "Speak, for your servant is listening." And the rest is history.
Mga kapatid, yan po ang naging tagpo ni Samuel sa templo. Nagkaroon na siya ng personal encounter with the Lord. Now, hindi na lang po tinig ni Priest Eli ang kanyang naririnig, kundi tinig na ng Panginoon. Speak, my Lord, for your servant is listening. Kinaumagahan, as you expected, tinawag ni Priest Eli si Samuel. Tinanong niya, ano ang sinabi sa iyo ng Panginoon? Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magtatago. Sabihin mo sa akin ang sinabi sa iyo ng Panginoon. 1 Samuel chapter 3, verse 11. Ipinagtapat ni Samuel ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Ito'y tungkol sa judgment na darating sa pamilya ni Eli. Ang anak po ni Eli ay mga priest sa templo. Ang pangalan ay Hophni and Pinehas. Ang mga ito'y abusado sa loob ng templo. Lahat ng mga handog na dinadala ng mga tao, kinukuha ng magkapatid na ito ang magandang bahagi ng handog para sa sarili, at ang mga natira ang inihahandog sa Panginoon galing sa mga tao. Not to mention, inaabuso ng magkapatid na ito ang mga kababaihan na naglilingkod sa templo. Can you imagine? What made it even worse? Alam ni Priest Eli ang kasalanan ng kanyang mga anak, pero hindi niya po sinaway. That's why I told you, it is the father's responsibility over his children. That's what we discussed. Remember, nung nakaraang seminar, we talked about it from the heart. That by default, God designed that the father is the spiritual leader of the house. Hindi po ginampanan ni Priest Eli ang kanyang responsibility sa kanyang mga anak. Kaya yung magkapatid na si Hophni at Pinehas ay naging abusado sa templo. Abusado sa material, pananalapi, at abusadong sexual sa mga kababaihan na nandun sa templo. Sabi ng Panginoon kay Samuel, judgment is coming in the house of Eli. Paano mo sasabihin ito kay Priest Eli? But the boy did. Sinabi niya na darating po ang judgment sa inyong pamilya. And Samuel knew it was the Lord. Dumating ang pagsalakay ng mga Pilisteo. Kinuha ang Ark of the Covenant. On the same day, namatay ang dalawang anak po ni Priest Eli na si Hophni at Pinehas. Si Samuel ay nakaupo sa kanyang upuan. Nang marinig niya ang kwento ng kanyang dalawang anak ay namatay ng araw na iyon at tinangay ang Ark of the Covenant ng mga Pilisteo, siya po'y nahulog sa upuan, pumalo ang kanyang batok, nabali ang liig, at namatay si Priest Eli. All in one day. Judgment came. Hindi ho madali para sa batang Samuel na sabihin ito ng harapan kay Priest Eli. Pero this time, he had his voice. Kasi narinig niya na ang tinig ng Panginoon at sinabi niya na ang tinig ng Panginoon. It is very important for us to understand. It is the father's responsibility, spiritual responsibility over your children.
Pag alam nyo po na mali ang ginagawa ng inyong anak, you have to confront your child. Let heaven be the testimony that I did my part as man of the house. At least kung pinagpatuloy niya ito, siya lang ang huhusgahan, hindi ka kasama. Pero pag pinabayaan mo ito, wala kang ginawa, kinonsinti mo lang ang iyong anak. Busy ka sa business, busy ka sa maraming gawain. Tulad ni Priest Eli, abalang-abala si Priest Eli sa mga gawain sa templo. Naging busy. Tulad din ng ibang mga ministers, busy sa ministry, napabayaan yung asawa, napabayaan yung mga anak. Kaya mga anak ay lumaking suwail. Yung asawa ay naging suwail dahil napabayaan. It is the husband's responsibility and it is the father's responsibility. That is a very important lesson to learn. That is why I am very eager to teach the husbands and the fathers. Kasi unang-una ito nakakarga sa atin. Tayo ang dinisenyo ng Diyos na leader ng ating bahay. Hindi ho si pastor ang leader ng bahay nyo. Si pastor ang leader ng simbahan. Pero ang leader ng inyong bahay ay hindi po ang babae, ang lalaki. The head of every woman is the man. At ang babaeng nakakaintindi po nito, hahayaan niya ang kanyang lalaki, hahayaan niya ang kanyang asawa ang mamuno. I will support my husband. I will support my husband. I will support the father of the family. Hindi ko siya kukontrahin sa harap ng aking mga anak. Let him rule. Let him call the shot. Hindi ako mananagot sa pamilya na ito. Siyang mananagot. He will answer it to God. Pag tinanong siya ng Diyos, paano mo pinamunuan ang iyong pamilya? Paano mo ginaid ang iyong pamilya? Hindi ho ang babae ang sasagot. You have to read your Bible. It is not the wife, it is not the mother, it is not the woman, it's the father. It's a solemn call to every father. In the story, grace calls you to hear God's voice. Narinig ni Samuel ang tinig ng Panginoon, but take note, it was by grace. Why? Samuel did not earn it. It was all by grace. Samuel did not earn the right to hear God's voice. Hindi nga siya nakikinig eh. Hindi siya familiar sa voice ni God. But it was the Lord who came to him and spoke to him, and he heard the voice by grace. Take note, God spoke to him while he did not know the Lord yet. Remember the key verse? Verse 7, hindi niya pa kilala ang Panginoon, doon na siya kinausap. Kinausap ba siya? Kilala niya na o hindi pa? Sa makatwid, ang pag-usap sa kanya ng Panginoon ay hindi ho by works. It is by grace. He did not earn it. Let me put it this way. God allows us to hear His voice, not because we deserve it, but because of His grace. Even while we were still sinners, God loved us so deeply that Christ died for us. Do you know that verse? Romans 5:8. That God loved us while we were still sinners. Christ Jesus died for us. His voice is not a reward for our goodness, but a reminder of His unmerited grace. Hindi ka kinausap ng Diyos dahil nagpasting ka ng 40 days and 40 nights. Do you understand? When I say this, am I against fasting? No, I'm not. Pero hindi mo po na-earn ang tinig ng Diyos dahil nagbigay ka ng malaking offering, dahil nagseserbisyo ka, dahil full-time ka,
dahil ikaw ay naglilingkod. Hindi po. Si Samuel man naglilingkod din eh. Pero habang naglilingkod siya, hindi niya pa kilala ang Panginoon. Ganon din naman kami noong mga bata. Kinakaladkad lang po kami ng aming mga magulang magpunta sa church. It was when I was 8 years old that I made the decision to receive Jesus as my Lord and Savior. At mula ng tagpong yon, hindi na ako pinipilit ng magulang ko magsimba. Nauna pa ako sa nanay at tatay ko magsimba. Hindi na ako pinipilit gumising ng maaga para magsimba. Hindi na ako pinapaalalahanan, o linggo bukas magsisimba tayo. Excited na ako, bukas linggo, pupunta ako sa simbahan. Kasi hindi ka na po nakaangkas doon sa reliyon ng magulang mo. Kundi narinig mo na yung mensahe ng biyaya. Hindi lang po mahal ng Diyos ang buong pamilya nyo. Ikaw mismo kahit nag-iisa ka, mahal ka ng Diyos. Amen. Let me give you a classic example. Acts chapter 9. You know the story very well. Saul of Tarsus was still a sinner and a persecutor of Christians when Christ spoke to him on the road to Damascus. Saul, Saul, why are you persecuting me? Narinig niya yung tinig ng Panginoon. Hindi pa po siya apostol. Siya po'y makasalanan at mangungusig. It was by the grace of God that he heard the voice of grace. He was not seeking God's voice. Yet God in His mercy allowed him to hear God's voice. This encounter perfectly demonstrates that God allows us to hear His voice not because we deserved it, but because of His grace. Can you say amen? Amen. Perfectly. Perfectly. Ang ganda. Makita nyo ang storya. Kahit ang kwento ay naisulat sa lumang pahina ng lumang tipan, ang kwento at ang daloy ng kwento ay tumutuloy hanggang sa pahina ng bagong tipan. Kasi isa lang pong may sulat ng Biblia. Isang spirito, isang mensahe. Ang buong Biblia ay mensahe ng biyaya. Ibinibigay ng Diyos sa atin ang hindi marapat para sa atin. Because that is what grace is all about. Nothing is earned. Everything is given. You receive what you do not deserve. If you do not understand that well, you do not understand grace. I want to say that again. Everything is given for free. You did not earn anything in this life. Masipag ako, nag-aral ako, honor student ako, dean's lister ako, nagtsaga ako, masipag ako. Nakalimutan mo lahat ng pagtsatsaga, lahat ng pagsisipag, lahat ng iyong gawa at talino at galing ay hindi natural sa iyo. Yan ay biyayang bigay ng Diyos sa iyo. Ipinanganak ka, walang dala. Lalabas ka sa mundo, walang dala. Lahat ay bigay ng Diyos. Come on, give Him praise. Lahat bigay ng Diyos. Shout amen. Number 2, grace calls you to hear God's voice. Narinig ni Samuel ang tinig ng Diyos nung hindi niya pakilala ang Panginoon. Samuel did not earn the right to hear God's voice. So, with us, hindi natin na-earn ang right na yan. Niyakap tayo ng Diyos sa ating karumihan. Narinig natin ang kanyang tinig dahil sa kanyang biyaya, niloob niya. Walang aksidente sa Diyos. Niloob niya na mapanood mo ang broadcast na ito. Niloob niya na may magbigay ng booklet sa iyo. Niloob niya na may mag-share ng broadcast sa iyo. Sapagkat ngayon, ang araw ng kaligtasan. Ngayon, tinatawag ka ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. Number 3, grace enables you
to be God's voice. Without a voice, hearing God's voice, now you become God's voice. Binibigyan tayo ng kakayahan ng biyaya upang maging tinig ng Diyos sa ating kapanahunan. Si Samuel ay naging tinig ng Diyos sa kanyang kapanahunan. Pero sa ating kapanahunan, tayo na ang tinig ng biyaya ng Diyos. Just as Samuel began without a grace, let me rephrase that. Just as Samuel began without a voice, then heard the voice of God and became God's voice in his generation, so it is with us by the grace of God. Nagsimula si Samuel, no voice, then narinig niya yung God's voice, and then later on, he became God's voice. Nakita niyo po yung mga transition ng season? No voice, he heard God's voice, and then he became God's voice. How do we know that? Look at the verse. 1 Samuel chapter 4 verse 1. And Samuel's word came to all Israel. Whose word? Samuel. Meron na po siyang sariling boses? Meron na. Kapag narinig mo na ang tinig ng Diyos, nagiging tinig ka na ng Diyos. Pag natanggap mo na yung biyaya, nagiging biyaya ka na sa iyong pamilya. Pag ang tatay narinig niya ang tinig ng Diyos, nagiging tinig siya ng Diyos sa kanyang pamilya. That is why it is the responsibility of every father to hear God's voice, to study the Word of God. Dapat number one ang mga tatay na nag-aaral ng salita ng Diyos. Pinifilter niya yung naririnig ng kanyang mga anak. Hindi ho pinapayagan lang na kung anong gustong marinig ng mga anak. Hanggang nasa ilalim ka ng bubong ng bahay na ito, napapailalim ka sa pamamahala ng iyong tatay. And if you do not want, you have to get out under my roof. Kapag nasa ilalim ka ng bubong ng bahay ko, it is my responsibility before God to make sure that you serve God, you love God. Because this is the only way we can make it a family that prays together, stays together. Walang shortcut. Hindi madaling gawin yan ng mga tatay. Kaya nga sinasabi ko, yung mga nagsisimula pa lang, you have a better chance to do it right. Do it right sa simula pa lang. Yung mga nagsimula sa gitna, yung mga nagsimula sa bandang huli, medyo mas challenging na po. Pero huwag kang umatras sa anumang hamon. Gawin natin. Dahil isang araw tatayo tayo sa harapan ng Panginoon at tatanungin ka niya, paano mo pinagpasturan ang pamilya mo? And you will answer it to God. How did you shepherd the hearts of your children? How did you provide for the needs of your family? Hindi ho lahat nabigyan ng pagkataon maging tatay. Ang iba'y nangarap lang maging tatay. Pero hindi ho magiging tatay kahit kailan. Pero ikaw ay nabigyan ng pagkakataon maging tatay. And what an awesome responsibility. You will answer it to God. Because it is your responsibility. Kaya pag narinig mo yung tinig ng Diyos, yun ang sabihin mo sa iyong mga anak. Sapagkat ikaw ang pastor ng bahay ninyo. Katulad po ng bawat tatay, pastor ng kanilang sariling tahanan. God spoke audibly from heaven only twice. First, of course, as recorded in the New Testament. That is my point of reference. God spoke audibly from heaven only twice. First at Jordan River during Jesus' baptism, and then on top of the mountain at the Transfiguration. Take note, in both instances, He spoke about His Son.
2 beses lang. Yung isa po ay sa baptism, Matthew chapter 3. Yung isa on top of the mountain, Mount of Transfiguration, believed by the scholar as Mount Tabor, but some would say it's Mount Hermon because the Bible did not mention particularly, pero anumang mountain, Tabor or Hermon, it doesn't matter. Ang importante, on top of the mountain, God spoke, Matthew chapter 17, and in both instances, God spoke about His Son. I'll show you the verse. Matthew chapter 3, verse 17. Ito po yung sa Jordan River. Then suddenly a voice came from heaven. The Father spoke from heaven, saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Remember those words. Yung po yung pinagkas na mga salita na galing sa Ama. Matthew chapter 3. Now look at Matthew chapter 17 verse 5. Ito naman po yung top of the mountain. While he, referring to Peter, was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him." Sa dalawang tagpo, meron po ba kayong napansin? In both instances, God spoke about His Son. What is that? That is the voice of God. Kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, alam mong tinig ng Diyos, sapagkat ang tinig ng Diyos ay lagi nagsasabi tungkol sa Kanyang anak. So it's all about His Son. God's voice is all about His Son. And if we are to be God's voice in this generation, we should speak only about His Son, Jesus Christ. Ang tinig ng Diyos ay tungkol sa Kanyang anak. At kung tayong magiging tinig ng Diyos sa bahay natin, sa buhay natin, sa panahon natin, dapat ang sinasabi natin, hindi tungkol sa sarili natin, hindi tungkol sa galing natin, kundi tungkol kay Jesus. Tungkol kay Jesus. Because it's all about Jesus. Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan, kundi pangalan lang ni Jesus. Walang ibang tagapagligtas, kundi si Jesus lang. Acts chapter 10 verse 9, walang ibang pintuan, kundi si Jesus lang. Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan. John chapter 14 verse 6, walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang buhay, kundi si Jesus lang. What do you call this? Solus Christus. Christ alone, Christ alone, Christ alone, Christ alone. Ibida natin si Kristo sa buhay ng ating mga anak. Dahil si Kristo lang ang pwedeng magpala sa ating mga anak. Ibida natin si Jesus sa ating mga kaibigan. Ibida natin si Jesus sa mga pagkakataon na pwede tayo magsalita. Huwag yung kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo katalino. Dahil ilagay natin sa isip, laging may mas matalino sa iyo, mayroong mas magaling kaysa sa iyo. Pero hindi nakakalahati ng mayroon ka. Tignan mo kung nasaan ka ngayon. Hindi yan dahil sa kung gaano ka kagaling. Hindi ka sinuwerte. Ikaw ay pinagpala at pinaburan ng Panginoon. Amen. Sabi ng iba, lucky. Swerte talaga, lucky. No, you are not lucky. You are blessed. Amen. Isa lang ang lucky. Yung anak ni Vilma. Hindi ka sinuwerte. Ikaw ay pinagpala at pinaburan ng Diyos. Shout amen. Kaya ibida mo si Jesus. Can you say amen? 1 Corinthians chapter 2 verse 2 from the Living Bible. Paul writes, "For I decided that I would speak only Jesus Christ and His death on the cross." What's the key word? Only. Only. God spoke from heaven
2 times, God said, "This is my beloved Son." The second time, "This is my beloved Son." It's all about His Son. And if we are to be the voice of God in this generation, we should speak the same voice, only Jesus. Look at the same verse from God's Word translation. "While I was with you, I decided to deal with only one subject." How many subject? Only one subject. Jesus Christ, who was crucified. Ang linaw, ano po? Hindi religion, hindi pastor, hindi sistema, hindi po formula. Jesus and Him crucified. Can you say amen? Look at the message. The same verse. 1 Corinthians 2:2. "I deliberately kept it plain and simple. First, Jesus and who He is. Then Jesus and what He did." Jesus crucified. Ano sabi ni Paul? Plain and simple. Walang complexities. Don't make it complicated. Remember this. If it is complicated, it's religion. But if it is plain and simple about Christ and His finished work, it is the voice of God. Paano ka nakakasiguro na voice of God? Simple eh. Simple lang ang sermon. Walang paligoy-ligoy. Hindi galing ng tao ang aming nakikita. Hindi yung eloquence. Hindi yung galing ng bigkas. Hindi yung Ingles. Nagsalita siya. Si Jesus lang ang bida. Si Jesus at wala nang iba. Yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Minsan, yung ibang mensahe, pinagtatakpan na lang po ng galing ng mga nagtatalumpati. Galing mag-Ingles. Pag nag-Ingles, parang ngumunguya ng bubble gum. Very eloquent. Everything is perfect. Kaya lang, mali lang yung mensahe. Nakatuon sa gagawin mo. Hindi mo pwedeng ituon sa gagawin mo. Ituon mo sa ginawa ni Kristo. Yung gagawin mo ay produkto na lang nung ginawa ni Kristo. Yung gagawin natin ay bunga. Yung ginawa ni Kristo ay ugat. Yung iba, hina-highlight yung bunga. Ito mga gagawin nyo, ha? Ito mga gagawin ninyo, ha? Hindi mo magagawa yan. Hiwalay kay Kristo at sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. We simply cannot do that. Pwede bang magbunga ng walang ugat? Tinatanong ko kayo. Kaya tayo tumatagal, hindi kayo sumasagot. Tatanungin ko kayo ulit, pwede bang magbunga ng walang ugat? Mauna ang ugat bago bunga. Ang ugat ay si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa. Kapag may ugat, huwag kang mag-alala sa bunga. Kusang lalabas ang bunga dahil buhay ang biyaya ng Diyos sa buhay ng mga tumanggap ng biyaya ng Diyos. Shout amen. Amen. Dahil kapag diniinan mo ang bunga, magiging condemnatory yan. Mapaghusga yan. O, di ka nagpe-pray, di ka nagdi-devotion, di ka nagsisimba, di ka nagbibigay. Napansin ko nung dumaan yung offering, tumayo ka. Napansin ko nung dumaan yung offering, nahilo ka. Napansin ko nung dumaan yung offering, nag-CR ka. Hindi ka nag-offering, hindi ka nag-pray. Hindi ka nagbibigay, hindi ka nananalangin, hindi ka nagsiservisyo. Oh, yun po yung mga ginagawa. Eh, iba, doon nakatuon. Binobomba yun, binobomba. Yung mga gagawin, mga gagawin. Nakalimutan nila. Hindi mo kailangan bombahin yun. Kusa na lang po yung mangyayari sa mga tao nakakaunawa ng biyaya ng Diyos. Ipaunawa mo muna sa kanila ang magandang biyaya ng Diyos. Kusang loob silang magsisimba.
Shout amen. Kanina pa ako nagmamasid dito, wala namang umakyat dito na kinakaladkad. Tinignan ko naman ang leg ninyo, wala namang kadena. Kusang lopo ba kayo nagpunta rito? Wala naman nagsabing kayo sumamba, wala naman nagsabing taas nyo ang inyong kamay, kusa nyong tinataas, kusa kayo naglilingkod, kusa kayo nagbibigay, kasi bunga yan ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Shout amen. Listen, the voice of God is heard loud and clear. This is my beloved Son in whom I am well pleased. God spoke about His Son 2 times. We should only listen to those who teach when their message is about Christ and His finished work. Ang pinakikinggan ko lang po at dapat pakikinggan lang natin ay ang mga nagtuturo tungkol kay Jesus at sa kanyang tinapos na gawa. Nothing more, nothing less, nothing else. Only Jesus and His finished work, period. Bakit? Lahat ng bagay ay susunod na lamang pag tama ang mensahe. Hindi bigla-bigla, pero kusang lumalabas. Magugulat kang pagbabago ng iyong anak. Kasi naririnig yung tamang mensahe. Hindi mo kayang baguhin ang iyong anak. Hindi mo kaya. Pero expose mo siya sa message of grace. Halika anak, sama ka sa church. Pakinggan mo yung mensahe ng biyaya. Hayaan mo lang. Hanggang sa mensahe ng biyaya ay mamakat sa puso. At pag nag-ugat po yan, kusang magbubunga. Can you say amen? Don't listen to religion. Alam niyo ang religion, madali niyong mahalata ang religion. Laging nakapokus sa system, sa formula, do this, do that, don't do this, don't do that. Hindi po religion ang grace. Grace is Jesus Christ. Grace is what He did on the cross of Calvary for us all. Can you say amen? Sola gratia. Solus Christus. Can you shout amen? Let's see them again. Basahin natin malakas, sabay-sabay. 3 things when grace finds you from the story of Samuel. Basa, malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1. Grace finds you without a voice. Number 2. Grace calls you to be God's voice. Number 3. Grace enables you to be God's voice. Napansin niyo po ang transition? Season by season. No voice, hearing God's voice, becoming God's voice. Beautiful. That is the grace of God. Now, let's end with life application. How can we apply this in our life? Number 1, remember where grace found you. Never forget. Bakit po palaging may verse sa Bible? Remember, remember, remember. You know why? People tend to forget. Tatandaan niyo po yung pumosong linya na ito. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. There is a reason why it's written in the Bible, Deuteronomy 8:18. Remember, it is the Lord your God who gives you the ability to produce wealth. Kasi siguradong yayabang ka eh. Akala mo diskarte mo eh. Akala mo galing mo eh. Naturalesa ho ng tao yan. Now, let me remind you, ang original sin is pride. That is innate from the inside of the person. Kaya kapag yung ang walang iyayabang, ang yabang eh. Napansin nyo, walang iyayabang, ang yabang. Di lalo na yung meron. Ha? Yung merong iyayabang, kaya laging pinapaalala sa atin, remember where grace found you. Hindi ka dyan nagsimula. Hindi ka dyan nagsimula. No voice, hearing God's voice, becoming God's voice. You see the progression? Always remember where grace found you. Without a voice, empty and helpless. For it is in that place of weakness that God's grace began to speak life and purpose into you. Number 2,
Remember, hearing God's voice is by grace. Ilagay sa isip, laging tandaan, narinig mo ang tinig ng Diyos sa biyaya. Hindi mo pinagpaguran, hindi mo hinanap, you did not earn it, it was just freely given to you by the grace of God. Remember, hearing God's voice is by grace. It is not earned by effort or worthiness, but freely given through Christ. Take note, unworthy as we are, He can freely speak to us. That is grace. Hindi mo kinakailangan saktan ang sarili mo, magpenitensya, ipako sa krus, gutumin ang sarili, mahiga sa semento para marinig ang tinig ng Diyos. Sa iyong abang kalagayan bilang makasalanan, dala-dala ang sulat mula sa Jerusalem papuntang Damasco upang usigin ang mga di mananampalataya. Narinig ni Saulo ang tinig ng Diyos. Why? Because hearing God's voice is by grace. Number 3, I'll close with this. Be the voice of God's grace in your time. Be the voice of God's grace in your time, pointing people not to yourself, but to Christ and His finished work. For only His grace brings true life and transformation. Kapag may bumati sa inyo, ang ganda ng buhay mo grace ni Lord. Ganda ng kita ng kumpanya, grace ni Lord. Ganda ng promotion mo, grace ni Lord. Huwag mo ituturo sa iyong sarili dahil mayroong mas magaling kaysa sa iyo. Hindi ko alam kung naisip nyo na ito. Hindi ka ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. Maraming mas magaling kaysa sa iyo. Pero hindi ho nakakalahati ng mayroon ka. Ang lahat ng mayroon ka, pera mo sa bangko, mga titulo ng lupa, mga titulo sa likod ng pangalan mo, impluensya mo, lahat yan ay biyaya ng Diyos. Sabi sa Biblia, pumasok tayo sa mundo walang dala, lalabas tayo sa mundo walang dala. Anong ibig sabihin? Lahat ng mayroon tayo dito, bigay ng Diyos. Kaya huwag mong ituturo ang tao sa sarili mo. Baka yung kausap mo mas magaling kaysa sa'yo. Pero mas maganda ang buhay mo. Kasi pinaburan ka ng Panginoon. Look at this. Listen, and listen carefully. Be the voice of God's grace in your time, pointing people not to yourself, but to Christ and His finished work. For only His grace, nothing but His grace, brings true life and transformation. Can you say amen? Let's see them again. Tignan natin ang tatlong life application na ito. Basahin natin na malakas, sabay-sabay. Hango po ito sa storya ni Samuel. Applicable sa buhay natin ngayon sa bagong panahon. Basahin, malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. Remember where grace found you. Remember, hearing God's voice is by grace. Be the voice of God's grace in your time. The big idea is, in Christ, my next season is coming. From no voice, hearing God's voice, becoming God's voice. Because in Christ, your new season and your next season is coming. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. Why we do this? Because your next season starts today. Receive Jesus and be saved. Manalangin tayo ng pagtanggap
Taas natin ang ating dalawang kamay sa lahat ng narito, sa bulwagan na ito, at maging sa mga nanonood sa broadcast, taas ninyo ang inyong dalawang kamay, at sumunod tayo sa panalangin ito. Ariin mo na ito isang personal mong panalangin, manalangin po tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili, ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sinuman sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong natin magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Isang beses pa, ano po ang big idea? In Christ, my next season is coming. Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa gawain ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral at tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Mas malakas pa. Do you believe that? Do you really, really believe that? In Christ, your next season is coming. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart.
you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purpley on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!